It's my really honor to introduce to you our preacher today. And before that, I just want to siguro a little about yung kung paano ko siya na-meet. Amen. One of the ministry of CSG back in, I think 2017 or 16, 17, when we will have this, evangelism dito sa Sunapur. Sino na nakakaalam ng Sunapur, yung lugar ng Sunapur? Yan si Brother Knight, andun dati, di ba? Right, kasama ko yan. Nagba-Bible study kami doon sa Sunapur. Actually, ito yung labor camp. Maraming tao doon. At of course, puro mga kalalakihan nandoon. At yung place na yun is, I can say na napaka-peaceful din na place na yun. Unlike yung mga place natin na rinig na puro mga kalalakihan nandoon, mga accommodation, nag-aaway-away. Pero dito I can see na meron man siguro but not as violent ng ating mga nababalitaan sa mga lugar. Amen. Kaya when we went there is of course God is the one who showed us the way. When we pray to God, Lord, it's our desire na makapag-minister dito sa Sunapur. And God really answered our prayers. Amen. Hindi ko na i-detalye kung paano, pero God talaga, si Lord talaga, nag-open ng way para kami makapag-minister doon. And we started the ministry and punta kami sa isang labor camp na kung saan ang dami rin Pilipino, iba-iba silang mga lahi. And when we went there, nag-start ang ministry. Start muna sa isa, dalawa, tatlo, at dumami. Dumami yung mga nakikinig sa amin doon sa kantin nila. Actually, kantin yung aming kantin ng camp na yon. Doon kami nagmi-minister. And habang nagmi-minister kami, doon kumakain yung iba. Ibang mga belief na nandoon, nakakarinig sila. And we do it in English, so naiintindihan nila. And yung iba talaga, habang kumakain, nakita namin nakikinig. And then na-alerto yung camp manager. And they tried to stop us because sabi nila hindi raw allowed na gumawa kami ng Bible study doon. Or of course, alam nila, parang lang, yung pag-aaral ng ano. So sabi yung aming faith is different for others' faith. So they tried to stop us. Hindi lang try to stop us, kundi galit talaga sila. They are so furious na kasi iba talaga nakinig. And na-alerto sila na baka mamaya ma-convert sila or something. And then I really courageously spoke to the camp manager. Galit na galit siya. And then I come to him and I talk to him. And then I told him, sorry, hindi namin alam na ganun, na mali, ang ginawa namin. And hindi kami nakahingi sa inyo ng permiso. And I try to explain him na yung ginagawa namin hindi masama. And if you will check the people na aming tinuturuan, is makita niyo yung kung saan hindi naman sila nanggugulo. Wala kaming gulong ginagawa. And sabi ko, yung ginagawa namin is maganda nga para sa mga workers ninyo. Because we are teaching them how to be a good worker, maging yung behavior nila is mabago. Amen? Maiwasan nila yung mga bisyo. Amen? So, yun ang sinabi ko. Then sabi niya, ano pa rin, hindi pa rin pwede, sabing gano'n. So, it's okay to, sa kwarto nila, makapagbisita kami. Yun ang sinabi na, may kami ng permiso if we can visit them in their own rooms, respective rooms ng mga member na yon, ng mga ma-attend. And then sabi nila, hindi rin pwede. Sabi nga nun, hindi pwede. Ban na kayo rito. Sabi nga nun, binaban kami. Kasi may gwardiya talaga yun eh. May gwardiya sila doon na bibigyan pa Emirates ID mo, magre-register ka doon, gano'n, blah, blah, blah. Mahigpit talaga. But then, nakausap pa rin ako sa kanya. Habang kakausap ko siya, nagpe-pray ako, Lord, I know you started this good work and I believe na may maganda kang gagawin. That's why the enemy is trying to stop this wonderful ministry. And then I was praying in my spirit, and then God gave me the wisdom, and I answered him, kahit lang ako. Kasi sabi nila, hindi pwede, marami kayo. Sabi ko,
is it okay na kahit ako na lang ang bumisita sa mga room nila? And then with that is, napapayag ko siya. Napapayag ko siya. So, dito ko napagdugtong-dugtong yung pangyayari that the enemy tried to stop because may maganda siyang gagawin sa buhay ng mga makakapakinig. At if we stop that ministry, if yung ginagawa namin, hindi na makapunta sa mga rooms, right? Hindi na kami makapunta, hindi na kami mag-share. And the next Sunday, so the next Saturday ba yun? Parang Saturday. I visited alone. Then bigay yung ID ko. You know, with that confidence na hindi ako natatakot kasi una sa lahat, may permiso na. And then sabi ko, excited ako kasi alam mo may gagawin si Lord. And then, that's the first time na na-meet ko itong ating preacher ngayon. Isipin nyo kung na-stop yun, hindi siya makakarinig ng salita ng Lord. Alright? Amen? And siguro, bibigyan niya ng konting liwanag yung kwento ko kasi siya mismo nagsabi that during that time is umiiwas siya, in-invite siya, and todo iwas niya. And ang masabi ko lang is talagang God is perfect in all of His ways. Nakita ko yung pamamaraan ng Panginoon na hindi pamamaraan ng tao. Siya talaga nag-open ng way so for people na makarinig doon. And would you believe nung time na yun is dumami kami doon sa isang room na yun. You know? Hallelujah. At nakakatuwa kasi when inisip kong balikan yung mga bagay na yun is naalala ko yung mga pwesto namin, yung mga kung ko paano yung mga umatin doon is wow, talagang exciting kasi maraming mga testimony, maraming mga binago ang Lord na buhay because of that ministry. And really, God is perfect. His ways are perfect. All His ways are just. Our God is really, yung plans niya is perfect para sa atin. All we need to do is to surrender our thoughts, our plans sa ating Panginoon. Amen? So without further ado, palakpakan po natin Panginoon sa buhay po ni Pastor Jonathan. He's going to deliver our message today. Good morning po sa lahat. Kamusta po ang nagdaang linggo natin? Marami akong nakikita nakangiti, mukhang puro blessing na tanggap natin last week. Amen. So, yun nga po, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, my name po is Jonathan. Happily married sa aking beautiful wife over here. Amen. So yun po, before po tayo mag-start sa ating message for this Sunday, gusto ko lang po mag-share nung testimony kung paano ako na-transform ni God from darkness to light. Since yun yung topic natin for the whole month. So simulan ko po nung 2 years old ako. Hindi, biro lang po. So yun po, simula ako typical na teenager, puro bisyo, manginginom, ang tingin sa sarili, napaka-astig pagka ikaw yung lagi natitira sa inuman. So ganun po nangyari yung buhay ko. And before I became a college student, I think that was before around 2011, 2012, bago ako mag-start ng college studies ko, na-diagnose yung tatay ko ng cancer. So, ako excited ako mag-college kasi syempre lahat naman tayo, dream natin na makapag-aral ng college, di ba? Makatapos ng pag-aaral. But then, nung nalaman ko nakapasa ako sa entrance exam ng university, doon ko rin nalaman na may cancer yung tatay ko. So sabi ko, paano na yung dream ko? Paano na yung dream ko na mag-aral ng college? Paano yung dream ko makapagtapos ng college? But I thank my parents kasi kahit ganun yung naging sitwasyon is nakapagsimula ako makapag-college, nakapag-aral ako, I enrolled. So yan, dumaan yung 1 year, nakatapos ako ng first year ko. And before mag-start yung second year ko in college, namatay po yung tatay ko.
Hindi na po niya kinayanan yung treatment, yung operation. So yon, namatay siya before ako mag-start ng second year. Sabi ko, talagang devastated ako during that time kasi sabi ko, nag-aaral ako mabuti para sa tatay ko. I even push myself talaga na magkaroon ng scholarship doon sa university para hindi ako maging pabigat doon sa treatment ng tatay ko. But then, yun yung nangyari, sadly. Before ako mag-start ng second year, namatay siya. And then, sabi ko, wala nang sense tong pag-aaral ko. Sabi ko, ayoko na. Kasi yung motivation ko nung time na yun, wala na, namatay na. And then, lalo ako naging lulong sa alcohol. Naging alcoholic po ako. Niloloko ko yung nanay ko. Humihingi akong baon pero pupunta lang ako sa inuman. So, ganun po yung nangyari. Na talagang umabot sa point na naawa ako sa nanay ko kasi nakikita ko yung struggle niya. Na nag-aaral yung bunso kong kapatid, ako naman nagiging pabigat. So, sabi ko sa sarili ko, kailangan kong tulungan yung nanay ko. And then, dumating yung opportunity po na makapunta ako dito sa Dubai. And sabi ko, ito na yung parang bagong simula. Kasi from life na talagang parang walang sense, nakarating ako ng Dubai para makapagtrabaho. Then sabi ko, ma, ako na yung magpapaaral sa bunso kasi may trabaho naman na ako. So kinausap ko yung bunso kong kapatid, sabi ko, maghanap ka na ng ng university na gusto mong pag-aralan, tapos mag-decide kang mabuti sa course na gusto mo. Kasi ako na yung magpapaaral sa'yo. Sabi ko, once isang taon ako sa Dubai, sisimulan na natin yung enrollment mo. So yun yung plano namin initially. And dumating po ako ng Dubai is August 2016. And then June 2017, na-hospital po yung bunso kong kapatid. Nahirapan siya huminga, sumakit yung likod niya. And then June, third week siya na confined. And then second week ng July, namatay po yung kapatid kong bunso. Nag-collapse po yung lungs niya. Yun po yung naging diagnosis ng doktor. Nung dinala namin siya sa ospital, ang payo agad ng doktor is ICU agad siya kasi nga nakita nila yung lungs niya na malapit na mag-collapse. And then hindi rin siya nagtagal doon sa ICU. After a week, dinala siya sa ordinary room. Then after a week again, namatay siya. So sabi ko, ano ba yung nangyayari sa buhay ko? Bakit ganun? Kala ko ito na yung bagong simula eh. Na sabi ko, pag-aaralin ko siya, maganda yung mga plano namin. Then doon ako nagsimula magtanong. Sabi ko, Lord, never ako nag-pray sa Kanya. Never ako nagtanong sa Kanya. But during that time, sabi ko, kasi gulong-gulo na rin ako eh. Nandito ako sa Dubai, tapos na-receive ko yung news na pumanaw na nga yung kapatid ko. Then sabi ko, doon ako nagsimula mag-question. Sabi ko, Lord, bakit ba ganun yung nangyayari sa akin? Parang tuwing makakaramdam ako ng konting ginahawa, bibigla naman ako ng parang napakalupit na tragedy sa mangyayari sa buhay ko. Then doon ako nagsimula mag-question. Kinakausap ko siya. Hindi pa ako nagpe-pray. I don't know how to pray that time. Kinakausap ko lang siya. Sabi ko, ang daming question sa kanya. Then I remember for the first time nag-pray ako. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng answer sa mga tanong ko kasi hindi ko na alam ang gagawin. I don't know kung magpapatuloy pa ba ako magtrabaho sa Dubai o uuwi na ako kasi wala na rin yung purpose ko eh. Ganun na yung nararamdaman ko. So doon ako nag-start mag-question. Sabi ko, Lord, ano ba talaga yung plan mo? Bakit ako nagkakaganto? Bigyan mo ako ng kasagutan kasi hindi ko na alam. And then siguro, after a week, yung roommate ko, lumapit siya sa akin. Sabi niya, bro, condolence ulit doon sa nangyari, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, oo nga bro, ganito, ganyan. Yung parang may gusto siya sabihin, pero hindi niya masabi kasi yung iba yung mood ko eh. Mainit yung ulo ko lagi akong lasing, kaya siguro hindi rin niya ako malapitan. And then nag-decide ako umuwi sa Pilipinas para sa libing ng kapatid ko. And then after a week, bumalik ako ng Dubai. Tapos nilapitan na naman niya ako. Sabi niya, bro, kamusta? Kamusta yung ng brother mo? Sabi ko, yun, okay naman, ilibing naman siya ng maayos. Tapos, bigla siyang sumingit. Sabi niya, bro, pwede ba kita ipag-pray? Sabi ko, okay lang. Sige, okay lang. Sa akin, wala lang. Kasi hindi ko alam yung essence ng gusto niyang gawin para sa akin. Then, pinag-pray niya ako. Tapos sabi niya, invite din kita sa Bible study. Sabi niya, may Bible study kami may Bible study kami mamaya. Sana makapunta ka. Tapos, parang yung feeling ko, rejection agad yung i-reply ko sa kanya. Sabi ko, ayoko. Hindi ako maano sa mga ganyan, bro. Sabi ko, wala akong ano sa mga ganyan, wala akong alam sa mga ganyan. Tapos sabi niya, kahit makinig ka lang, bro, upo ka lang doon sa tabi namin, makinig ka lang. Tapos kinukulit niya talaga ako, kinukulit niya ako ng kinukulit. Sabi ko, hanggang sa nakulitan ako sa kanya, sabi ko, sige, ganito na lang. Pagka dumating yung pastor na sinasabi mo magba-Bible study sa inyo, at gising pa ako, sasali ako sa inyo. Sabi niya, sige, okay lang yan, sige, okay lang yan.
Tapos ang ginawa ko, pagkaalis niya dun sa, sa kama ko, ang ginawa ko, nagtalokbong ako, natulog ako. Sabi ko, kailangan makatulog ako para hindi ako makasali sa Bible study na to. 2 oras po ako nakatalokbong. Hindi ko po ako makatulog. Hindi po ako talaga makatulog. Pinilit ko talaga makatulog. Hindi talaga ako makatulog. Then, nung dumating nga si Pastor Jojo, tapos sinilip niya ulit ako sa kama ko, sabi niya, "Oy bro, gising ka pa." Papanik na yung pastor, magba-Bible study na tayo. Sabi ko, sige, pagbibigyan kita kasi yun naman sabi ko sa iyo eh. And then, nandun sila, nakita ko, naupo na sila doon. Tapos ako, naupo lang ako doon sa may kama ko, sa may paanan ng kama ko, naupo lang ako doon. And then, nakikinig lang ako sa kanila. And during that time, hindi ko alam na doon ako yung time na yun bibigyan ng kasagutan ni Lord sa mga pinapanalangin ko sa Kanya. Doon ko nakita na, nung pagtapos mag-Bible study ni Pastor, na-remember ko na, Lord, nag-ask ako sa iyo ng mga answer sa katanungan ko. Ito na ba yung answer na binibigay mo? Tapos doon na ako nag-start maging curious, ano ba yung ginagawa nila? Ano ba yung pinipreach nila na yun? Ano ba yung binabible study nila? Ano ba yung Bible? Sino ba si God? Doon ako nagsimula maging curious. And then, yun, invite niya ulit ako, nakikinig lang ulit ako, pero hindi ako nakiparticipate. Tapos hanggang sa tuloy-tuloy lang, Bible study. Tapos in-invite niya ako mag-attend ng church. Yung first time ko umattend ng church noon, I remember that was December. So parang magkakaroon ng Christmas party, ganyan. And then, doon ako nagsimulang mauhaw, sabi ko, gusto ko pang makilala si Lord. And then, yun, nagsimula, attend ako ng church. And then doon ko na-realize na yung pala yung way ni Lord para i-reach out ako through that my roommate. And yung pangalan ng roommate ko na is Paul. Ironically, favorite character ko sa Bible is Apostle Paul. Talagang nakikita ko sa buhay niya yung nangyari sa akin before. And I really thank God kasi iniisip ko nga, sabi ko, paano kung talagang nagmatigas ako nung time na yon, na nireject ko talaga yung invitation niya sa akin for a Bible study. Sabi ko, siguro hindi ko makakilala si Lord. Baka ang nangyayari is, nahihiga pa rin ako doon sa corridor ng camp namin na lasing. Dinadaanan ako ng mga supervisor. Hindi ako pinapapasok. And I really thank God kasi iba yung experience pag nakilala mo na siya. Yun po yung masasabi ko. Talagang kahit gaano kakadilim pinanggalingan mo, kaya kanyang baguhin, kanya i-transform. Na walang imposible kay Lord eh. Kasi kahit ako hindi ko lubos maisip na dati akong tungga ng alak, dati akong mura ng mura kahit sino makita ko. Ngayon, yung transformation power talaga ni God, iba. Pag gusto kanyang gamitin, gagawa siya ng mga way, gagamit siya ng mga tao para i-reach out ka, gagamitin kanya for His glory. And yun po, I really thank God dahil it's all because of His grace kung bakit ako nandito ngayon. Yun yung nakikita ko. Throughout the years, naging faithful si God sa buhay ko. Kahit hindi ako naging faithful sa Kanya. And yun talaga, grabe yung grace ni God. And of course, I want to take this opportunity na rin po para encourage kayo na mag-attend at mag-join ng mga life group natin. Marami po tayong life group and magbubukas pa po tayo ng mga life group. Masasabi ko po talaga nakaka-bless maging part ng life group. Malay nyo po, magiging pastor din kayo pagkatapos ng life group nyo. And yung pala gusto kong sabihin, na pag po narinig nyo yung life group, ini-invite namin kayo, wag po kayo ma-intimidate, na baka po iniisip nyo is, ay, life group, baka puro ano lang yan, puro Christian lang yan, marami nang alam mga yan, kaya nagsasama-sama sila. Hindi po. Sa life group po natin, lahat po tayo natututo. It could be na kami po yung nagfa-facilitate, but then, as we studied po the material na ituturo namin, kami rin po natututo. Lahat po tayo estudyante sa life group. Isa lang po yung teacher natin. Si God lang po yung nagtuturo sa ating lahat. Kaya, I encourage you everyone po na please mag-attend po tayo ng life group. Nakaka-bless po talaga. It could be na, yes, minsan nakakaramdam tayo ng pagod na late night na, nagba-Bible study pa tayo. Pero sasabihin ko po sa inyo, it's all worth it. It's all worth it po. Para po ginagawa natin ito para sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Yan. Thank you. Yan.
Pa rin po tayo sa ating series of teaching, From Darkness to Light. I believe, Pas, ito po yung last teaching natin for this month on this certain topic na From Darkness to Light. Bago po tayo mag-start, may gusto lang po akong itanong, sino po dito yung 30 years na sa Dubai? 30 years? Wala ba? Ay, si Sister Benny. Ilang years na po kayo dito? Oh, 34 years. Amen. Sino yung mas mababa sa 30? Mga 25 to 20. Sila Sister Cynthia. Yes. Hindi po yung age yung stay po nila dito sa Dubai. 23 years. Sino po yung mga 15 years to 10 years nandito na sa Dubai? Yun, sila Brother GJ, si Ninang Jackie. Amen. Masasabi niyo po ba na malaki na yung pinagbago ng Dubai since the first time na nandito kayo? Diba, ang laki na ng transformation ng Dubai, di ba? From a desert, they turned it into this great city. Nakita natin talaga yung mga structures nila, yung mga buildings nila. Sobrang ganda, di ba? We even have here the tallest building in the world, Burj Khalifa, di ba? Nakita natin yan. So, makita natin yung transformation ng Dubai. Sino mag-aakala na from a desert, di ba? I'm going to show you some pictures lang po. Yan. Nare-recognize niyo po ba kung ano yung picture na yan? Yan. Yes, yan po, 'di ba? Nakita natin na wala pang halos mga building, 'di ba? Mabibilang natin eh. Puro puno. This photo was 1990. 1990 po yung photo na yan. Isipin niyo po ba na part ng Dubai yan, yung picture na yan? Parang hirap isipin, 'di ba? Yan na po yung Dubai ngayon. 'Di ba? Ang ganda ng Dubai. Siguro nung time na papunta pa lang ako dito, lahat ng kapitbahay namin gusto rin pumunta sa Dubai. Sabi nila, ang ganda sa Dubai. Pag narinig nila yung Dubai, talagang maraming pera yun nasa Dubai. Yun agad yung naisip nila. Next. Yan po, nare-recognize niyo po ba? Yan. Yan po yung picture ng Dubai Airport. Nagsisimula pa lamang po sila. Nakita natin, no? Ilang bay lang, parang apat na aircraft lang kaya nila i-service ng sabay-sabay. Yan na po yung Dubai Airport ngayon. Nakita natin, di ba? One of the most beautiful and busiest airport in the world. Napakarami pong pasahero sa Dubai. Nagtrabaho po ako dyan, kaya alam ko po kung gaano kalaki yan. Pagod na pagod po ako pag naglalakad po ako dyan sa Dubai Airport. Amen. So, makikita po natin talaga yung transformation, di ba? Nung isang place na to, nakita natin yung airport na to, transform into something really big talaga. Makikita natin na ilang milyong passenger yung kayang i-service ng Dubai Airport each day. Napakarami po, di ba? So, in connection po sa ating teaching for today, I titled it, The Transforming Power of God. Nakita po natin, di ba? Na talagang yung transformation ni God sa atin is kakaiba sa transformation ng mundo, di ba? Kung yung mga engineers, yung mga architects, yung mga businessmen, kaya nilang mag-transform ng city, kaya nilang mag-transform ng mga building, mga establishment, yung God po na pinagsisilbihan natin, kaya niya mag-transform ng tao. Amen. From darkness to light. And yun po, we are looking for our teaching today, the book of 1 Peter, chapter 2, verses 4 to 10. Let us read all together. You are coming to Christ, who is the living cornerstone of God's temple. He was rejected by people, but he was chosen by God for great honor. And you are a living stone that God is building into his spiritual temple. What's more, you are his holy priest. Through the mediation of Jesus Christ, you offer spiritual sacrifices that pleases God. As the scripture says, I am placing a cornerstone in Jerusalem, chosen for great honor. And anyone who trusts in him will never be disgraced. 7. Yes, you who trust him recognize the honor God has given him, but for those who reject him, the stone that the builders rejected has now become the cornerstone.
And he is the stone that makes people stumble, the rock that makes them fall. They stumble because they do not obey God's word. And so they meet the fate that was planned for them. 9. But you are not like that, for you are chosen people. You are a royal priest, a holy nation, God's very own possession. As a result, you can show others the goodness of God, for He called you out of darkness into His wonderful light. Once you had no identity as a people, now you are God's people. Once you received no mercy, now you receive God's mercy. Amen. So let us bow our heads po, let us pray. Lord, we thank you for today, O Lord God, Panginoon. Truly, you are an awesome God, O Lord God, Panginoon. You're a great, great Father, O Lord God, Panginoon. Maraming salamat po, O Lord God. And Lord, help us today, O Lord God, Panginoon, na ma-receive namin yung message, Lord, na gusto mong iparating sa amin, O Lord God, Panginoon. Help us, O Lord God, give us this wisdom, Lord, this understanding, O Lord God, na hindi lamang namin marinig yung mga message mo, Lord, but then mai-apply namin sa aming mga buhay, O Lord God, Panginoon. Help us each day, O Lord God, to be more focused on you, O Lord God. Help us, O Lord God, each day to seek you more, O Lord God, Panginoon. And help us, O Lord God, sa aming mga buhay, O Lord God, Panginoon, na ikaw yung mag-glorify, O Lord God, in everything we do, O Lord God. And Lord, maraming salamat po, O Lord God. We thank you, Lord, for welcoming us in this place, O Lord God, Panginoon. Maraming salamat po, O Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yan. So, just a background lang po. Ito pong this letter was written by Apostle Peter. So, it's believed that this was written around 62 to 64 AD. So, as we know, Apostle Peter po is one of the apostles. Amen. And Apostle Peter po is a fisherman by trade. So, Apostle Peter po is a fisherman, kapatid po siya ni Andrew. And yung story po is, Jesus is walking by the shore of the Sea of Galilee. Tapos nakita niya si Simon Peter and si Andrew. And sabi ni Jesus sa kanila is, Jesus tells them, "Come follow me and I will make you fishers of men." So you can read that po on Matthew 4:18. And Peter, Apostle Peter, he's also the same Peter in Matthew 16 to 17, who confessed that Jesus is the Messiah. So siya rin po yung Peter na yon na pag-aaralan natin for today, yung message, yung letter na ginawa niya. So he's the Peter that confessed Jesus is the Messiah, the anointed one. So yung story is Jesus is asking his disciples, sabi ni Jesus, "Who do you say I am?" So tinatanong niya yung mga apostles, tinatanong niya yung mga disciples niya. And then sabi nila, some say you are John the Baptist, some say you're Elijah, some say you're Jeremiah or one of the prophets. And then Jesus asked them again, tananong ulit sila ni Jesus, sabi niya, "But who do you say I am?" Tananong niya. Then sumagot po si Peter, Simon Peter answered, You are the Messiah, the Son of the living God." And sabi niya, and Jesus answered, "Blessed are you, Simon, blessed are you, Peter, for it is my Father in heaven who revealed these things to you, and you did not learn this from the world." So, yun po, from the letter of Apostle Peter, doon sa opening remarks niya, doon sa 1 Peter 1, yung letter po na to is sinulat niya to address the believers living in Asia, Bithynia, Pontus, Galatia, tsaka Cappadocia. So yun po yung target ng letter niya to kung bakit niya sinulat. Is he's giving a reminder, encouragement dun sa mga Christian believers na nakatira po dyan sa mga area na yan. So imagine po natin, parang sabihin natin, nasa UAE si Apostle Peter, tapos sinusulatan niya yung Sharjah, sinulatan niya yung Dubai, sinulatan niya Abu Dhabi, yung mga Christian believers na nakatira doon. And gusto niya i-encourage yung mga believers na nandun sa lugar na yon. Kasi during that time, during the reign of the Roman Empire, meron po mga persecution talaga na pinagdadaanan yung mga Christian. So yun po yung target ni Apostle Peter. Gusto niya is ma-encourage yung mga believers. Gusto niya i-remind yung mga believers na naper-persecute, mga nakakaranas ng affliction, nakakaranas ng mga problema, nakakaranas ng takot dahil nga doon sa mga persecution na nababalitaan nila at nakikita nila. And yun yung gustong gawin ni Apostle Peter. He wants to remind Christian believers and encourage them
that even though there is persecution happening and all the afflictions and trials that they are experiencing, he's reminding the Christians, believers, that we have a hope for eternal life. Yung gusto i-remind ni Apostle Peter na we have Christ in us. Na siya yung foundation natin. Siya yung source of faith natin. So nire-remind niya yung mga believers na huwag kayong matakot kasi ginagawa natin to for Christ's sake. So yun po yung una natin titingnan ngayon. Jesus Christ, the living cornerstone. So sinabi po dyan sa verse 4, you are coming to Christ who is the living cornerstone of God's temple. He was rejected by people, but He was chosen by God for great honor. And on verse 6, sabi, as the scripture says, I am placing a cornerstone in Jerusalem, chosen for great honor, and anyone who trusts in Him will never be disgraced. So this verse is reminding us that Jesus is the cornerstone. And Jesus is chosen by God for great honor. This verse is reminding us that Jesus is the foundation of our faith. This verse is telling us that it should be Jesus. Only Jesus should be the foundation of our faith. And just like in a building or in a house, a cornerstone provides stability and alignment. As for the church, Jesus is the foundation and source of unity. So nire-remind po tayo ng verse na to na meron tayong matibay na pundasyon sa paniniwala natin, sa belief natin. Sinasabi ng verse na, you are coming to Christ who is the living cornerstone of God's temple. Na kabilaan ng mga pinagdadaanan, kabilaan ng persecution, sa kabilaan ng trials and afflictions, we can depend on Christ. Pwede tayong lumapit sa Kanya. Meron tayong pagkukuhanan ng lakas ng loob. We have a source of hope sa Kanya, di ba? So sabi din dyan, na-curious ako as I search the meaning of cornerstone. Tinry ko sa i-search sa internet. So sabi dito, a cornerstone or a foundation stone is the first stone set in a construction of a masonry foundation. All other stones will be set in reference to this stone, thus determining the position of the entire structure. So nakita po natin yung importance ng cornerstone sa mga construction, di ba? Siya yung unang stone na nilalapag para maging pattern ng mga susunod. Siya yung magiging foundation ng lahat ng stone na ilalagay. Just like Jesus being our cornerstone, He should be our foundation. We should only depend on Him. He should be our pattern and reference. We should follow Him and His examples. Our faith should continue to be firmly rooted in Him and Him alone. So like po sa church natin, tayo po ay structured din na kinarate ni God. We are the church. The church means community of believers, nagsama-sama, nire-represent si Christ as their head. So yun po yung structure na ginawa ni God na si Jesus binigay niya sa atin para maging cornerstone ng structure na to. Sino pa nga ba yung magiging the best na cornerstone, best foundation kundi si Jesus Christ, di ba? Siya lang yung kailangan natin. And just like in the church, as a structure, a community of believers, dapat magkaroon tayo ng unity sa heart sa mind natin na meron lang tayo nag-iisang head. Amen. It's Jesus Christ. Sa Kanya naka-anchor yung foundation natin, yung faith natin. And dapat lagi pa tayong mag-exert ng effort every day para isik natin siya araw-araw, para lalo pa tayo lumalim sa pananampalataya natin sa Kanya, para lalo pa tayong maging rooted kay Jesus, di ba? And kailangan natin parisan yung mga example niya. Siya yung gawin nating reference. Especially sa atin sa church, iba-iba tayo ng ministry, di ba? Meron tayong mga pinagsisilbihang mga ministry natin. Kung titingin tayo sa tao, lagi tayong madi-discourage. Lagi tayong panghihinaan ng loob. Lagi tayong magkakaroon ng, may mapapansin tayong mali, for sure. But then as we do our ministry, as we do our part in the body of Christ, mag-focus tayo kay Jesus. Amen. Pag minsan nakita natin, parang ang hirap gampanan nung role ko ngayon sa ministry. Tingnan lang tayo kay Jesus. Di ba? Minsan nasabihin natin, may kasalanan sa akin si sister, si brother. Parang hirap naman patawarin. Tingnan natin si Jesus, di ba? Sa Kanya agad tayo tumingin, sa Kanya tayo mag-focus. Na ako nga, sobrang makasalanan pero pinatawad niya. Amen. And minsan sasabihin natin na parang ang hirap naman bumangon ngayon, parang ayokong mag-church ngayon.
Isipin na lang natin kung sino yung nag-alis sa atin from darkness, nila tayo sa light niya, di ba? Lagi tayong tumingin kay Jesus. Magiging madali po yung mga gagawin natin. Yung lagi tayong nakafocus kay Jesus. Kasi, siya yung kailangan natin talaga. Siya lang yung kailangan natin. Minsan sasabihin natin na, parang ang hirap naman magpatawad. Di ba? Pero tingnan natin yung forgiveness na binigay ni Jesus sa atin. Yung ginawa niya doon sa cross para sa forgiveness ng mga kasalanan natin. Yun lagi yung tingnan natin. Doon tayo mag-focus. Kailangan natin mag-focus sa Kanya each day. Kailangan natin isik siya each day para po hindi tayo ma-attract ulit ng darkness na pinanggalingan natin. Kasi kung, yes, inaccept natin siya as our Lord and Savior, but then kung di natin siya ipamumuhay sa mga buhay natin, mahihirapan po tayo, lagi po mayroong struggle. Lagi po tayong hahatakin ng darkness. Itetempt tayo ng itetempt na hanggang bumalik tayo dun sa old self natin. But then if we are focused on Jesus, lagi siya yung focus natin, siya yung sentro ng buhay natin, makikita po natin na kahit meron mga pagsubok, meron challenges, meron po tayong peace. Yun po yung napakagandang binibigay sa atin ng Panginoon throughout these challenges na pagdadaanan natin, these trials. Meron tayong peace. And makakaasa tayo sa Kanya, of course. Siya yung foundation natin. Sa Kanya naka-founded yung faith natin. And yun, for us, for our faith to continuously grow and be strong and to be firmly rooted on Him, we should seek Him more and more. We should know Him more and more. We should trust Him more and more. We should depend on Him more and more. Why? Because our whole life should only be depending on our Lord Jesus, whom the Father resurrected from the dead and is now our living hope. Jesus is alive. Buhay po yung Panginoon na pagsisilbihan natin. Amen. Jesus did it, di ba? In the cross. Ginawa po niya yun. Napako siya para sa mga kasalanan natin. Inilibing siya. And on the third day, He rose again and now He's seated on the right hand of the Father forever and ever. Yun po yung dapat natin panghawakan. Na yung Panginoon na pagsisilbihan natin, hindi po nanatiling patay. Amen. Bumangon siya. Until now, He's continuously working for us. He's mediating between us and God. Kung hindi po dahil doon sa ginawa ni Christ, hindi po tayo makakalapit kay God. We don't have, yung righteousness natin is parang maduming basahan. Kaya po tayo ngayon nakakapag-pray directly kay God. It's because of Jesus. Tuwing magpe-pray po tayo, titingnan tayo ni God, nakikita niya yung righteousness ni Jesus nasa atin. Yun po yung napaka-wonderful thing na ginawa ni Jesus doon sa cross na yun. Because of Him, we are forgiven, we are redeemed, na-redeem tayo doon sa kasalanan natin. And of course, we are justified because of Jesus. Amen. Yes, and yun nga, wala tayong pwedeng gawing excuse kay God eh. Wala tayong pwedeng gawing excuse na nakakaramdam tayo ng pain, kaya ayaw natin mag-worship. Nakakaramdam tayo ng pain, kaya ayaw natin mag-church. Kung titignan natin yung naging buhay ni Jesus, on His way to the cross, makita natin talaga. Jesus experienced everything. Yung shame, panghihiya ng tao. Nakita natin yung pain, physical pain. And even nga, di ba, yung mismong tao niya, nireject siya. Di ba? Inakita natin na napakahirap ng pinagdaanan ni Jesus. And ginawa niya yun para sa atin. Para sa forgiveness ng sin natin. Makikita natin na yun lang yung tingnan natin is forever tayo magiging grateful sa Kanya. Di ba? Each day na babangon tayo, thank you Lord. Thank you Lord. Kasi kung hindi mo binigay yung anak mo para sa akin, I'm bound to destruction. Lahat po tayo papunta sa hell. Lahat po tayo papunta sa hell. Wala pong righteous sa atin ni isa. All of us are sinners. It's all because of what Jesus did. Kung bakit po tayo nakakatayo ngayon. It's all because of His mercy and His grace. Kaya po lagi lang po natin siya isik. Lagi po tayo magbasa ng Bible. Lagi po tayo mag-pray sa Kanya. Yung preaching po na naririnig natin every Sunday, aralin po natin pag uwi natin ng bahay. Magpakababad po tayo sa Kanya each day. Yun po yung kailangan natin gawin. Na each day of our life, kahit na busy tayo sa trabaho, sabihin natin meron tayong mga ibang engagement, kailangan lagi tayong maglaan ng time para kay God. Lagi natin siyang unahin. Pagising pa lang natin sa umaga, magpasalamat tayo sa Kanya, bumangon pa tayo sa higaan natin. Pagising pa lang natin, mag-pray tayo sa Kanya, Lord, thank you, and guide me today. Kasi hindi ko kayang mag-survive sa araw na to kung wala ka. Ganun po dapat tayo, maging dependent tayo sa Kanya.
Kasi sa Kanya nakaroot yung faith natin eh. Diba? Hindi po tayo dumidepende sa swerte. Hindi po tayo naniniwala sa swerte. Kaya sasabihin ng iba, okay lang, baka makachamba. Wala pong chamba. Lahat po yan is designed by God. Lahat po nangyayari sa atin. Long time ago, pinili na tayo ng Panginoon. Diba? Pinagpalit niya, nagawa nga niyang ialay yung sarili niyang anak para sa atin for the forgiveness of our sin. So, encourage everyone na lagi lang po tayong mag-strive more and more na makilala siya. Lalo pa tayong mauhaw sa salita niya. Siguro po yung simulan natin, even nahihirapan kayo, sabihin nyo, wala kayong 1 hour pagkagising nyo sa umaga. Simulan nyo 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Magbasa tayo ng Bible. Isik natin siya. Kasi napakaganda po simulan natin yung araw natin na siya agad yung sinisik natin eh. Na naka-founded agad tayo sa mga salita niya. Kasi throughout the day, makaka-experience tayo ng maraming bagay. Maraming bagay na maiinis tayo. Maraming bagay na magtatempt sa atin na magkasala. But then, kung simula pa lang na umaga mo, tumatak na sa iyo yung mga salita ng Panginoon, you have the power to reject sin. Maiiwasan po natin. Lagi lang po tayong tumingin sa Panginoon. Amen? Second thing po na titingnan natin is Jesus Christ, foundation for believers, stumbling block for unbelievers. Sabi po dyan sa ayaw po niya lumabas. Yan. Sabi sa verse 7, yes, you who trust Him recognize the honor God has given Him. But for those who reject Him, the stone that the builders rejected has now become the cornerstone. And He is the stone that makes people stumble, the rock that makes them fall. They stumble because they do not obey God's word. And so they meet the fate that was planned for them. So makita po natin dyan na for us, believers, we recognize and accept that Jesus as our Lord and Savior. Ginawa po natin siya yung naging foundation ng buhay natin. He became our source of faith, our source of strength, and He became the source of everything. But sad part, hindi lahat ng tao ina-accept si Jesus. Hindi lahat ng tao is kinikilala siya as Lord and Savior. Even His own people rejected Him. Naalala niyo po yung kwento ni Barabas. They choose Him over Jesus nung nakaharap sila sa mga tao. Na pinili pa nila yung kriminal. Sabi nga, na sino yung gusto niyong pakawalan ko? Sabi ni Pilate. Ito bang si Jesus o si Barabas? Pinili nila si Barabas pakawalan. Nandun po yung story na yun sa Matthew 27 from 11 until 26. Makikita natin na ganun yung puso ng tao. Napakadumi ng puso ng tao, di ba? Yung tao na walang kasalanan, si Jesus na walang kasalanan, pinili nila si Barabbas over Him. Na isa criminal, alam nilang criminal, famous criminal siya. And hindi lang yon, sumigaw pa sila na crucify Him. Makikita natin, di ba? Na ganun na lang kadumi yung puso ng tao. But it doesn't end there. Sabi po sa scripture, the stone that the builders rejected has now become the cornerstone. And He is the stone that makes people stumble and the rock that makes them fall. Jesus was rejected by many, but He played an important part in our redemption. Si Jesus po yung nag-redeem sa atin. Siya po yung tumubos sa atin from our sin. Jesus did it po. He was crucified for our sin. He died. He was buried. And after 3 days, He rose again. Jesus conquered sin and death. So isipin ko po, nung nakaraan nga naisip ko, napag-usapan namin nila, Sister Sheila tsaka yung asawa ko, sabi ko, di ba pag nag-isip ka pa lang na masama sa kapwa mo, kasalanan na. Isipin po natin si Jesus, hindi po siya nagkasala. Kahit mag-isip ng masama, hindi niya nagawa. Sabi ko, gano'n lang kahirap yun. Kasi minsan, meron lang makita nakakainis, nag-iisip na ako ng masama eh. Di ba? So sa atin, parang napaka-imposible talaga. Kung gagawin natin yung mga bagay na yun in our own efforts, makikita rin talaga na kailangan natin si Jesus, di ba? Kailangan natin siya in every day, in every ways ng buhay natin, kailangan natin siya. And then sabi din dyan, He was the stone that makes people stumble and the rock that makes them fall.
Hindi naman po ibig sabihin na gusto ni Jesus na ma-stumble tayo or gusto ni Jesus na mapahamak tayo. But then ang sinasabi po dyan is, if they stumbled because they do not obey God's word and they met the fate that was planned for them. So alam naman po natin na if we disobey God, makakalaban natin siya talaga, di ba? If we go against His will, magiging mahirap yung mga bagay para sa atin. Remember the story of the Israelites. Dapat ang saglit lang ng journey nila patungo doon sa promised land, di ba? Pero dahil of their disobedience, dahil sa pagrereklamo nila, it took them 40 years. Hindi lang yun, yung mga original na members ng tribe is naubos bago nakapasok yung mga new generation dun sa promised land. So makikita po natin na if we trust God, makakaasa tayo na even though may mga pagsubok, for us, parang napakadali lang i-conquer nung kasi naniniwala tayo sa Kanya. Naniniwala tayo kay Lord kung ano kaya niyang gawin. But then if we disobey Him, yung dapat sanang madali, nagiging mahirap. Yung dapat sanang madaling solusyon sa problema natin, nagiging mahirap kasi nagdi-disobey tayo sa Kanya. Imbis na lumapit sa Kanya dahil may nararamdaman kang sakit sa tagiliran mo, magsa-search ka muna sa internet, titingnan mo ano yung mga gamot. Tapos nagre-reseta ka na sa sarili mo. Di ba? Tapos pupunta ka ngayon sa pharmacy, tatanungin mo, pwede ko po ba itong inumin 2 beses sa isang araw? Di ba? Ganun tayo eh. Meron tayong ganung mentality na pag may masakit sa atin, hahanap agad tayo ng solusyon kung ano yung igagamot natin doon sa sumasakit sa atin. But then, nakakalimutan natin mag-pray. Lagi tayong tumahawag sa Kanya, Lord, masakit yung ulo ko ngayon, nakakaramdam ako ng sakit sa chest ko, Lord, sa tagiliran ko, Lord, I pray for healing, O Lord God. Pagkaloob mo sa akin yung healing na kailangan ko. And siya yung magpe-prescribe sa atin kung ano yung gamot na kailangan natin. Diba? Hindi yung mga sarili natin. Kasi kung magdidepende tayo sa sarili natin, most of the time, failure, or most of the time talaga, kikapapahamak natin. Masakit yung ulo mo, uminom ka pala ng sakit para sa gamot sa sakit ng tiyan. Diba? Yung mga ganong mistake na nangyayari. Yan. When it comes to our salvation, it is very important to be sure on whose word are we listening and obeying to. Make sure that you are only listening and obeying the word of God. Paano po tayo makasiguro na talagang word ni God yung napapakinggan natin, talagang word ni God yung minimeditate natin, ino-obey natin? Magbasa po tayo ng Bible, napakahalaga po niyan. Dati po, dinidisregard ko lang din yung Bible. Sabi ko sa sarili ko, okay lang yan. Nag-church naman ako eh. Attend naman ako ng Bible study. Siguro kahit di ako magbasa ng Bible, okay lang. Ituturo naman yan doon. Pero iba po yung personal experience natin sa Panginoon pag nagbabasa tayo ng Bible. Iba po yung revelation na ibibigay niya sa atin each day. Even though na nabasa mo na yung verse na yun, nabasa mo na yung book na yun, basahin po natin ulit. Ibang revelation naman yung ibibigay ng Panginoon. Kasi ito pong book niya, ito pong Bible is buhay po ito. I-speak life to us. And kailangan natin to each day. Kailangan natin basahin to every day. Napakarami po nating makukuhang blessing sa pagbabasa ng Bible. Dati, tinatanong ni Pas kung natapos niyo na ba yung Bible. Every year, tinatanong ni Pas. So, hindi ko siya binibigyan ng importance. Parang wala lang sa akin. Babasahin ko lang siya pag gusto ko. But then, when I experience yung kakaibang feeling sa presence ni God, pag nagbabasa ka ng Bible, ikaw na mismo yung mag-uuhaw. Ikaw na mismo yung gusto mo pa, babasahin ko pa to. Saan kaya papunta tong storya na to? Ano kaya yung ginawa ni Lord sa mga tao na to? Ganun po kasarap sa presensya ng Panginoon. Napakasarap po na lagi tayo nakababal sa presensya niya. And of course, prayer. Napakahalaga po manalangin. Yun po yung communication natin kay God. God is speaking to us through the Bible and we are speaking to God through our prayers. Hindi naman po pwede na pray lang tayo ng pray, ask lang tayo ng ask. Hindi naman tayo nagbabasa ng Bible. Paano natin malalaman kung ano yung sagot ni God sa atin? Diba? Marami pong kasagutan ng Panginoon. Lahat po ng itatanong pa lang natin, nandito na po yung kasagutan. Kailangan lang po natin basahin, i-seek, i-meditate. Kaysa po yung mga problema, yung minimeditate natin, kailangan natin i-meditate yung word niya. Dito tayo nakakakuha ng kalakasan, dito tayo nakakakuha ng comfort. Lahat po ng solusyon sa problema natin nandito sa Bible. Kaya kailangan po natin siyang basahin. And of course, attending the church every Sunday, fellowship with our fellow believers, napakahalaga po niyan. Yung pagbabasa ng Bible, pakikinig ng salita niya,
pakipag-fellowship sa mga believers. Doon po natin nakukuha din yung encouragement pag po tayo ay nakakapag-fellowship sa fellow believer natin. Andun po yung encouragement, doon din tayo nakakakuha na, ay, ganun din pala yung pinagdaanan mo sis, ganun din pala yung pinagdaanan mo bro. Doon natin nakakukuha yung bonding natin na yung kwento natin is isa lang yung tinutungo to glorify God sa nangyayari sa buhay natin. Amen. Proper understanding on the foundation of our faith has a big and important impact on our Christian life. If we fully understand what Jesus has done for us and why Jesus has done it for us, we will have a different outlook of life. Our way of life will be fully rooted and focused on Jesus. Napakahalaga po na maintindihan natin kung bakit po kailangan mamatay si Jesus dun sa cross na yun. Napakahalaga po na kailangan natin maintindihan na ginawa niya yun para sa mga kabayaran ng kasalanan natin. Kasi kung yung good news lang lagi yung maririnig natin, at hindi natin magsisink in sa sarili natin na lahat tayo makasalanan, kung bakit kailangan gawin ni Jesus yun, kailangan din po marinig natin yun, katotohanan na yun. The truth is, we are all sinners. Makasalanan po tayo lahat. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Yun po yung dapat natin maintindihan na kung bakit nagkaroon ng good news kasi meron mo ng bad news. Na yun pala, kaya pala ginawa ni Jesus yun. Para pala sa akin, para iligtas ako sa kasalanan. And napakasarap po i-meditate araw-araw yung pag-ibig ng Panginoon sa buhay natin. Yun po yung isa kong talagang everyday ko na-experience na hindi naman ako worthy humarap sa iyo, Lord. But thank you. Thank you, Jesus. Dahil sa iyo, nakakatayo kami, nakakalapit kami, nakakapanalangin kami ng direkta sa Ama dahil sa ginawa mo. Kailangan po natin i-meditate each day na ganun po yung privilege na meron tayo as Christians. Diba? Napakasarap isipin na, wow, creator of everything, I can depend on Him. Diba? Napakasarap po i-meditate each day. And yun nga, kung dati, tumitingin na nagfo-focus tayo sa tao, nakafocus tayo lagi sa sasabihin ng iba, nakafocus lagi tayo sa fault ng iba. Ngayon, we as Christian believers po, na iba na yung outlook natin sa buhay, na iba na yung pagtingin natin sa buhay. Kung minsan nakakita tayo ng nasinggero, nakakita tayo ng naninigarilyo, ang sama agad nung iniisip natin sa tao na yon. But then if we accepted Jesus, pag si Jesus na po yung nananahan sa atin, iba na po yung nagiging pagtingin natin sa buhay. Makita natin, dati rin akong ganun, galing din ako dun. It's all because of the grace of God kung bakit ako nandito ngayon. Iba na yung nagiging pagtanaw natin sa tao na yung pag-ibig na ni God yung titingnan natin, yung pag-ibig na ni God yung titingnan natin sa buhay ng tao na yon. Makikita natin na madali pala patawarin yung nagkakasala sa akin if titingnan ko si Jesus. Madali pala magmahal nang hindi dapat mahalin o hindi ka mahal-mahal pag titingnan ko yung pag-ibig ni Jesus, di ba? Kasi lahat po tayo nakaka-experience ng ganun. Maraming tao na nakakasakit sa atin. May mga tao na nadi-discourage tayo or may mga tao na talaga nagkukos ng burden sa atin. Di ba? Pero kung lagi lang tayo magfo-focus sa tao na yon, mahihirapan din po tayo. Kailangan natin surrender kay God. Tingnan natin yung pag-ibig niya. Na even though nakasakit sa akin ng tao, kailangan ko itong patawarin. Kasi even him is creation ni God. Ginawa rin po siya ng Panginoon. Lahat po tayo nilikha ng Panginoon. Amen. Hindi po natin pwede sabihin na mas magaling ako sa isang tao na to. Kasi lahat po tayo pantay-pantay sa paningin ng Panginoon. Amen. Yes, and regarding sa ating mga pinagdadaanan sa buhay, yung mga pagsubok natin, lagi pong meron yan. Lagi po tayo magkakaroon ng struggle. Lagi po tayo magkakaroon ng pagsubok. Naiiba lang po kung paano natin titingnan yung pagsubok na yun. Kung titingnan ba natin siya as a burden sa atin o titingnan natin siya as a blessing na tinetest yung faith natin. Diba? Minsan meron tayong mga pinagdadaanan na at the end of the day, pag nalampasan natin, makikita natin na, Lord, dun sa pagsubok na yon, natutunan ko lalo pang mag-trust sa'yo. Dun sa pagsubok na yun, natutunan ko palalo na magtiwala sa'yo, na ibigay sa'yo yung faith ko. Na Lord, doon sa pagsubok na natutunan ko mag-surrender sa'yo. Kasi ganun po tayo minsan, ang tigas po natin. Tigas natin. Kinakausap na tayo ni Lord, ayaw pa natin makinig.
Pilit pa tayo naggagawa ng effort sa sarili natin na dinidisregard natin si God. Parang sinasabi natin na, Lord, hindi kita kailangan dito sa problema ko na to, kaya kong isolve to. Poproblemahin ko yung sarili ko. Until of the end of the day, na wala rin tayong magagawa kundi mag-surrender sa Kanya. Bakit hindi po simula pa lang, ganun ang gawin natin? Mag-surrender na kagad tayo sa Kanya. I-surrender na natin kagad. Kung meron bumabahala sa atin, kung meron nagkukos sa atin ng pain, surrender agad natin sa Kanya. Surrender agad natin kay Jesus. Kasi yun ang kailangan natin. Kailangan natin magtiwala sa Kanya. Para tumibay palalo yung faith natin, kailangan natin matutunan na laging tingnan yung pag-ibig ng Panginoon. Amen. Tapos next natin titingnan is Christian believers, living stone, and holy priest. Jesus took out from darkness into His wonderful light by calling us living stone and holy priest. Sabi po dito sa verse 5 is that you are living stones that God is building into His spiritual temple. What's more, you are His holy priests. Through the mediation of Jesus Christ, you offer spiritual sacrifices that pleases God. Amen? Nung meditate ko po itong verse na to is, sabi ko, wow. God, the creator of everything, in-include niya ako dun sa perfect structure niya. Sinama niya ako, pinabilang niya ako, He even called me living stone and holy priest. Kung alam po natin, di ba yung mga holy priest sila po yung nag-mediate during those time na between people and God. Inisipin po natin na we as a Christian believer in this generation, meron din po tayong important role na kailangan gawin. Hindi lang po masarap pakinggan na yes, living stone, holy priest. Hindi po tayo tinawag na ganyan para sa wala. Meron po tayong important role na kailangan gawin. We as Christian believers referred as a living stone and a holy priest. That being said, we Christian believers has an important part being a follower of Jesus. We are ambassadors of Christ. We represent Christ. That is why our way of life should reflect to the people who are we representing. So when people see us, nakita na ng mga tao, nakita na sa office natin, nakita na mga kaibigan natin, nakita ng mga nakasalimuhan natin na masasabi nila, oh, he's a Christian. Hindi po dahil sinasabi lang natin vocally. But then nakikita sa buhay natin, nakikita sa lifestyle natin, nakikita doon sa way ng kung paano tayo mamuhay na nire-represent natin si God sa bawat area ng buhay natin. Si sister, si brother, magsasara na yung company pero masaya pa rin, parang ang peaceful pa rin niya. Hindi na nagpapasahod yung amo namin pero sigasig pa rin siya sa trabaho. Kasi ganun po tayo mga Kristiyano. Iba po yung nire-represent natin. Nire-represent natin yung creator ng lahat. Nire-represent natin yung provider ng lahat. So kahit po ganun yung nangyayari is we always have a reason to smile para sabihin sa mundo na I'm representing Christ. Hindi ako dapat mag-worry, hindi ako dapat mangamba. Sa mundong ito, yes, there's a problem, there's challenges, but then I know na yung Panginoon na pagsisilbihan ko, hindi ako pababayaan. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. And in this verse, yan, dapat po sikapin din natin na maging lifestyle natin na ipamuhay si Christ sa buhay natin. Yung maging lifestyle natin, yung pag-worship, hindi lang every Sunday, o hindi lang pag mag-isa tayo. Dapat in all our ways of life is nagiging representation yun na pag-worship sa Kanya. Nagiging lifestyle natin. Hindi po kasi porket tinawag tayong Kristiyano is every Sunday lang tayo magiging Kristiyano. All throughout our life, when we accepted Jesus, Kristiyano po tayo, dapat natin siyang i-represent. Yun po yung isang important part na kailangan natin gampanan kung bakit tayo tinawag ng Panginoon. So siguro, sasabihin natin na biyahan mo na yung mga pastor, sila na lang yung mag-share ng salita ng Diyos. Biyahan mo na yung mga leaders, biyahan mo na yung mga missionaries, sila na lang yung mag-share ng gospel. Basta ako, Christian ako, save ako. Attend na lang ako ng church every Sunday. Lahat po tayo, meron po tayong responsibility being a Christian. Lahat po tayo, binigyan po tayo ng commission ng Panginoon. Makikita po natin yan sa Matthew 28. Sabi dyan, I have been given all authority in heaven and on earth. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit,
Teach these new disciples to obey all my commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of age. So hindi lang po binigay yung commission na to para sa mga pastor, hindi lang po binigay yung commission na to para sa mga teachers or missionaries. Lahat po tayo being as a Christian believer, we represent Christ. Lahat po tayo may responsibility na i-share yung good news niya. Lahat po tayo may responsibility na ipaalam sa mundo kung gaano kabuti ang Panginoon. Lahat po tayo mayroong responsibility para i-represent si Christ at sabihin sa mundo na siya yung katotohanan. Siya yung nag-iisang Diyos na makapagbigay sa atin ng kaligtasan. Yun po yung responsibility natin as Christians. Hindi lang po natatapos na niligtas tayo ng Panginoon. We are saved to have a purpose. May purpose po tayo. Hindi lang po tayo dapat yung maging passive na Christian na nakakagulo na sa paligid natin, wala tayong concern, nakakagulo na sa mga ibang bansa, wala tayong concern. As a Christian po, responsibility natin na ipag-pray yung mga nation na yon, ipag-pray yung mga leaders. Yun po kailangan natin gawin as a Christian. Hindi po isang bagay na tinuro sa akin ng Panginoon na huwag ka lang magpipray para sa sarili mo. Pagpipray mo rin yung ibang tao, pagpipray mo yung mga leaders, mga nation. Kaya napakahalaga po mag-attend din tayo ng prayer meeting. Diyan po natin matututunan lalo kung paano manalangin at kung paano ipanalangin yung iba. Amen. And to serve as encouragement din, of course, para sa ating fellow believers. Nakakita tayo ng tao na we have a unity, nagpe-pray. Ipinapanalangin natin kahit di natin kilala yung mga leader personally. But then we need to do it. It's our responsibility, it's our role, it's our part as a Christian believer. Kailangan po natin gawin yun as a Christian. Amen. And all of us has been in darkness. Well, we are all sinners. We are all bound to destruction, but then God called us. God transformed us to be in His marvelous light. Lahat po tayo galing sa kadiliman. Kahit po in denial tayo, sabihin natin, medyo mabait naman ako dati. Okay naman ako. Pero hindi po natin pwedeng gawing excuse, hindi po valid reason yun. Lahat po tayo galing sa kadiliman. Lahat po talaga tayo dumanas ng darkness sa buhay natin. Kahit sabihin mo na, hindi naman ako bro, kasing tulad nung testimony mo na lasinggero eh. Sisinungaling lang ako minsan eh. Lahat po tayo galing ng darkness. Yan po yung kailangan natin ma-realize. Na ngayon, tinawag tayo ng Panginoon para lagi sa liwanag niya. Yun po yung napakasarap ma-realize, di ba? Na from darkness, ngayon nandito sa liwanag ng Panginoon. Pagsisilbihan natin siya. Di ba? And of course, God called us to be used for His glory. Kung dati po yung pinagsisilbihan natin sistema ng mundo, ngayon po iba na yung pinagsisilbihan natin. We're serving the God, the creator of everything. Iba na rin po yung pamumuhay natin, nakikita na sa atin yung character ni Christ. Kung dati po nangangalabit tayo ng office mate para pag-usapan yung supervisor at yung manager, ngayon po kakalabitin natin sila kasi meron tayong gusto i-share sa kanila. Share natin yung words sa kanila. Kung dati yung mga office mates natin, tatawagin natin sa pantry, para pag-usapan yung buhay ng isa niyong office mate. Ngayon po iba na. Tatawagin natin sila kasi meron tayong gustong i-share sa kanila na magandang nangyari sa buhay natin, na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Diba? Ganun po yung nangyayari. Pag nababago yung outlook natin, nababago yung pagtingin natin sa buhay, pag si Christ na yung sentro ng buhay natin, nababago po lahat. Ilumalabas sa atin is puro na life, puro na blessing. We don't speak that anymore. Hindi na tayo naninira ng buhay ng iba. Instead, we want their lives to be built and rooted in Jesus as well. Yun po yung gusto natin mangyari. Na gusto natin ma-experience nila yung na-experience natin na goodness ni God sa buhay natin. Ganun po kabuti ang Panginoon. Na hindi lang niya tayo tinawag para sa sarili lang natin. God wants people to know who He is. Yun po yung isa sa responsibility natin. Kailangan natin ipaalam sa tao kung sino si Jesus. Kailangan po natin ipaalam sa kanila kung gaano siya naging kabuti sa buhay natin and yung salvation na ino-offer niya. Yun po yung mahalaga. Kailangan natin ituro sa kanila kung ano yung katotohanan. Na siya lang yung nag-iisang Panginoon na dapat natin kilalanin at pagsilbihan. Amen. Next na titingnan natin is number 4, chosen people, our new identity in Christ. God removed us from darkness and now we have a new identity. Meron na po tayong bagong pagkakakilanlan. Ito po yung part nung chapter na to na talagang dito ako nagpakababad sa part na to. Kasi dito nagsisinkin sa akin lahat na, wow, ganito pala kasarap sa piling ng Panginoon. Makita natin sinabi dito, but you are not like that. Like pinag-aralan po natin, di ba? Yung mga unbelievers is, they are stumbled because of unbelief.
may stumble sila dahil hindi sila nag-obey sa word ni God. But sinasabi dito, you are not like that. Hindi ka katulad nun. For you are a chosen people. You are a royal priest, a holy nation, God's very own possession. As a result, you can show others the goodness of God, for He called you out of the darkness into His wonderful light. Once you had no identity as people, now you are God's people. Once you received no mercy, now you have received God's mercy. Nakita po natin, di ba? Tinawag tayong royal priest, holy nation, and God's very own possession. Nakita po ba natin, na-imagine po ba natin na yung Panginoon na lumikha ng lahat, sinasabi na, He is my very own possession. Sa akin siya. Di ba? Ang sarap po isipin na, wow, Lord, ganun pa talaga kami ka-special na kami na makasalanan, even though na hindi kami naging faithful sa'yo, nire-reject ka namin, but then, you called us your own possession. Di ba napakasarap po i-meditate noon na yung King of Kings, yung Lord of Lords, is tinatawag niya akong sariling kanya. Di ba? Napakasarap po pakinggan. And as a result, you can show others the goodness of God, for He called you out of darkness into His wonderful light. And as we meditate on that experience, wonderful experience sa Panginoon, nami-meditate natin na, wow, I was a possession of God. Tinawag niya akong His own. And we are called as a holy nation. Tayo po as a church. We are called a holy nation. And yun yung nagiging result nun. Kung pinapamuhay natin si Christ, ginagawa natin siya sentro ng buhay natin, magagawa natin yung i-share sa tao yung goodness ni God. Diba? Nagagawa natin ngayon i-share sa tao yung napakagagandang testimony ng buhay natin na binago niya. Na from darkness, ito tayo ngayon, we are walking into His light. Nagsisilbing encouragement sa iba. Meron din po ako mga kilala na because of nakarinig siya ng testimony nung isang believer is doon siya nag-decide na isik si Jesus. 'Di ba? Hindi po natin alam kung anong gagamitin ni Lord para kumilos sa buhay ng ibang tao. But then, ang kailangan lang po natin gawin is we need to make sure na ginagawa natin yung part natin as a Christian. Kailangan po tayo maging sigurado na hindi po natin kailangan problemahin na baka pag sineran ko yung ka-flat ko, hindi naman ako pansinin. Baka pag sineran ko yung ka-flat ko, hindi naman din ma-born again. Huwag po natin yun ang problemahin natin. Basta gawin natin yung part natin as a Christian. Kailangan natin i-share yung word. Kailangan natin i-share sa kanila yung truth. And si God po ang bahalang kumilos sa buhay nila. Hindi po natin sila pwedeng kontrolin. Hindi po natin pwedeng kontrolin kung kailan sila matatransform. Hindi po natin pwedeng kontrolin kung kailan sila magde-decide talaga na tanggapin si Jesus as their Lord and Savior. But then, meron tayong pwedeng gawin. Pwede natin i-share yung magandang balita sa kanila. Pwede natin i-share yung gospel sa kanila. Pwede tayong magtanim ng seed sa mga puso nila. Si Jesus na yung si God na yung bahalang magpalago sa seed na yun. Marami pong kwento sa Bible na talagang makakukuha na natin ng encouragement. Makakuha na natin ng, nakita natin even them, the experiencing persecution. Kasi ganun po minsan, pagka naisipan natin mag-share sa mga kaibigan natin, naisip agad natin yung persecution na pwede nating ma-experience. But then, kung isipin natin na napakaliit lang nun kung ikukumpara sa ginawa ni Lord sa buhay natin. Na ano ba yung makarinig ka ng masamang salita? Ang mahalaga na i-share mo yung salita sa Kanya. Mahalaga na i-share mo yung magandang balita sa Kanya. Mahalaga na gawa mo yung part mo as a Christian na nakapag-share ka ng magandang balita. Kasi yun po yung isa sa goal natin, isa po sa gampanin natin bilang mga Kristiyano, na kailangan natin talagang palaganapin yung salita ng Panginoon. Kailangan natin i-share yung gospel niya. And this verse is telling us na hindi na tayo katulad ng dati. Meron tayong bagong katayuan. We have now our new identity. We are now chosen people of God. Dati nasa kadiliman tayo namumuhay tayo sa sistema ng mundo. But then now, we are living in the presence of our God. Sa lahat ng part ng buhay natin, dapat siya yung nire-recognize natin. Dapat siya yung binibigyan natin ng importance. Sa Kanya natin binabalik lahat ng glory. Ganun po dapat yung ginagawa natin. And also, we are called a holy nation. We, as a community of believers, God called us to be a community set apart for a purpose. Meron po tayong purpose. Kaya bakit po tayo pinili ng Panginoon? Our conduct, our relationship, and our priorities should reflect the holiness of God as we serve. A holy nation
we are called to stand out. Kailangan po natin maging kakaiba sa lahat. Na pag nakita tayo ng mundo, bakit kaya kanta ng kanta yung mga yon? Bakit kaya taas ng kamay yung mga yon? Hindi nila tayo maintindihan. Maraming tao hindi makakaintindi sa ginagawa natin. But then dadating yung time na sila mismo magbibigay ng praises dun sa God na pinagsisilbihan natin. Dadating yung time na sila mismo i-recognize na si Jesus yung Savior nila at nag-iisang Panginoon ng buhay nila. Ganun po tayo as a holy nation, kailangan natin maging kakaiba. Pag po tayo hindi naging kakaiba sa mundo, hindi po tayo holy nation. Kung tayo rin po katulad ng ginagawa ng iba na nabumuhay sa kadiliman, hindi po tayo magiging holy nation. Kailangan po maging set apart tayo. Set apart tayo ng Diyos para sa glorious purpose niya. Kailangan po natin gawin yun, part natin na yun. Kailangan natin gawin is, lalo pa tayo mag-engage sa activities ng church. Kailangan pa natin lalong mag-engage sa mga fellowship, of course, yung Bible study, life group natin. Kailangan natin gawin yan. Kailangan natin magpalakasan. We need to encourage each and everyone na tayo, community tayo ng believers, tayo rin dapat yung nagbibigay ng encouragement sa isa't isa. Tayo rin dapat yung nagbibigay ng motivation sa ating mga fellow believers na pag naramdaman natin na parang may pinagdadaanan yung isa sa atin is, kamustahin agad natin. Tanungin natin kung anong nangyayari sa kanya, kung kamusta siya. Of course, ipag-pray natin sila. And yun yung kailangan natin gawin as a community. Kailangan natin gawin, talagang encourage yung bawat isa. Lalo pa silang i-lead doon sa pag-ibig ng Panginoon. Amen? And yung sinabi din dyan, we are also called God's very own possession. God did not just call us to glorify Him, but then He called us His very own. God is saying that these people are mine. Sinasabi ng Diyos na pagmayari ko sila. And as a chosen people, as believers na tinawag ng Panginoon, dapat ganun din po yung maging mindset natin na si Lord na yung may-ari sa akin. Siya yung pagsisilbihan ko, yung buhay ko ay sa Kanya. Yung buong pagkatao ko ay sa Kanya. Pag sinabi po kasi natin na owner is siya yung may-ari sa atin. Itong body na to, itong katawan na to, kung ano man meron tayong dito lahat, hindi po sa atin to, wala po tayong pag-aari. Lahat po ito galing sa Panginoon. Itong life na pinahiram sa atin, napaka-bless natin, di ba? Kasi hanggang ngayon, yung air na hinihinga natin is galing sa Panginoon yan. Makita natin, naisip ko ano habang kumakanta tayo na your breath is the air sa aking lungs. Na, paano nga Lord, kung bigla mo alisin yung hangin? Di ba? Naisip natin kung ano mangyayari pag walang hangin sa paligid natin. Di ba hindi tayo makakahinga? Mamamatay tayo. Kaya napakabuti ng Panginoon. Kahit yung mga maliliit na bagay po, kung papansinin natin, magbibigay ng glory sa Kanya talaga. Kahit yung maliliit na bagay. Di ba? And of course, tinawag po tayo ng Panginoon hindi para maging boastful, hindi po tayo tinawag na very own possession ng Panginoon para maging arrogante, para maging boastful na ipagmalaki natin. Oh, hindi mo pwedeng gawin yan kasi ako chosen people ako lang gagawa yan. Hindi po, di ba? Tinawag po tayo ng Panginoon para lalo pa tayong maging humble. Tinawag tayo ng Panginoon para lalo pa tayong ipamuhay yung salita niya na maging good example sa iba. Na encourage natin sila. I-share natin sa kanila yung salita ng Panginoon. Na wala tayong pwedeng ipagmalaki sa kanila na sabihin natin na makasalanan naman yan. Bayaan mo na siya dyan, di ko na siya sharean. Lahat po tayo makasalanan. But then, wala pong pinili ang Panginoon. Namatay po siya para sa ating lahat sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Amen. And God chose us so we can show other people on how good our God is. Kung gaano ka-faithful si Lord sa buhay natin, pakita natin sa tao kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Hindi lang dapat tayo nagiging vocal na, yes, Lord, ginagawa namin to para sa iyo, Lord. Lord, we love you, Lord. Dapat nagre-reflect din sa way of life natin na talagang kung ano yung sinasabi ng bibig natin, yun din dapat yung pinamumuhay natin. Kung sinasabi natin na yes, we are Christians, dapat sa pamumuhay natin nakikita rin talaga na Kristiyano tayo. Amen. Yes, mahirap po. Kasi andyan yung temptation, andyan yung sin, andyan yung mga challenges. But then, each day, lalong lalakas yung pananampalataya natin as we continue to trust in God. Hindi po instant. On my case, hindi naman instant na
one click lang, believer na ako, naniniwala na ako kay God. It takes time for others na magpursigilan tayo sa kanila. Kasi hindi natin alam kung kailan dadating yung time na sila rin mismo is magko-confess na Jesus is God. Hindi natin alam kung kailan kikilos si Lord sa buhay nila. At kung ano pa yung mga gagamitin ni Lord na ways para ma-reach out sila. Basta kailangan natin make sure na nagagawa natin yung part natin, nagagawa natin yung part natin as a Christian. And kung dati, puro curse yung lumalabas sa bibig natin, kung dati, puro paninira, ganyan. Ngayon, iba na po dapat yung lumalabas sa bibig natin, di ba? Puro blessing and we speak life sa ibang tao. Na kahit na may kasalanan sa atin, ipag-pray natin yung wellness nila. Na kahit na nagkasala sa atin, ipag-pray natin kay God, Lord, empower me to forgive these people. Bigyan mo ako ng kalakasan kasi Lord, hindi ko kaya magpatawad kung sa sarili ko lang. Kasi lagi tayong titingin sa sarili natin, talagang hindi natin magagawa yung mga bagay na imposible. But then with God, it's all possible. Kaya po natin, kailangan lang natin subukan natin. Subukan natin magtiwala sa Kanya. Subukan natin na unahin siya sa everyday life natin. Subukan natin na lagi siyang unahin sa lahat ng priorities natin. And makikita po natin talaga kung paano kumilos ang Panginoon. Yun po yung maita-testimony ko sa buhay ko na talagang nakikita ko kung paano kumikilos ang Panginoon. Napakarami pong time na talagang na-experience ko yung faithfulness ni God. Numerous time. Even dun sa time na hindi na ako nagtitiwala sa Kanya, nawawalan ako ng tiwala. But then, si Lord, hindi ako iniwan. Lagi siyang nandyan. Lagi siyang ready na saluhin ako. Sabi ko na kasi sa iyo maniwala ka sa akin Ako yung unahin mo. Ayan tuloy. Diba? Kaya kailangan natin na yung buhay natin talaga dapat lagi nakasentro lang sa Panginoon. Kailangan yung mga lumalabas sa bibig natin is nakapagbigay ng glory sa Kanya. Yung mga ginagawa natin each day nakapagbigay ng glory sa Kanya. Yung lahat ng papuri binabalik natin sa Panginoon. And of course, we need people to know the truth that we are all sinners, that one is righteous, and that Jesus died for us to cleanse us, to redeem us, and to justify us. Before, when we are in darkness, we don't have identity. We are living in emptiness po. Laging may kulang. Lagi tayong may hinahanap. Parang walang saysay yung pamumuhay natin nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoon. We have emptiness in our life. We are living a life without purpose. But we thank Jesus. We thank the Lord. Now, we are living with a purpose. Meron na po tayong purpose. We are now having our new identity in Christ. We are called His own. Tayo po ay meron ng bagong pananaw sa buhay. Meron na po tayong purpose na gustong gawin. Meron na pong sense yung existence natin. Nakilala natin si Jesus, di ba? Nakilala natin si God. And we thank the Lord kasi iba talaga yung ginagawa niya sa buhay natin. Iba yung paano siya kumilos. Minsan nakakala natin wala nang pag-asa, pero there's always hope. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Lagi nating isipin na meron tayong Diyos na pwedeng lapitan. Yun yung napakasarap nating i-meditate na we are called Christians to represent Christ. Meron tayong Kristo sa buhay natin. Na yun yung makikita natin na Lord, yes, even though meron ako pagdadaanan ngayon, but then I have you. I know na hindi mo ko iwan, hindi mo ko pababayaan. Napakarami pong promises ni God. Lahat po yung totoo. Lahat po yung gagawin niya. Kailangan lang natin talaga panghawakan yung promises niya. Kailangan natin magtiwala sa Kanya. Kailangan natin isurrender yung buong pagkatao natin sa Kanya. Isurrender natin lahat sa Kanya. Wala tayong dapat itira na mag-hold back tayo na, Lord, itong part ng buhay ko na to, tsaka ako na ibibigay sa'yo pagka feel ko na. Surrender natin lahat kay Lord. Surrender natin lahat sa Kanya. Yun yung pinakamagandang pwede natin gawin. Kasi wala naman tayong magbibigay na solusyon sa sarili nating problema. Lagi tayong makakahanap ng the best na solution to sa greatest provider, sa greatest teacher natin na lagi magtuturo sa atin kung ano yung tamang gawin. Amen. And by the grace of God, the testimony of our transformed lives is one of the best way of showing people yung transforming power ni God. Yung po mismo yung testimony ng buhay natin na nabago. Napaka-powerful po nun. Kung gusto natin mag-share ng magandang balita ng Panginoon, gusto natin i-share yung gospel, simulan po natin sa atin mismo magmula na yung buhay ko ganito. Pero ngayon ito na because of the grace of God.
yung napaka-powerful po ng testimony natin na pwede natin gamitin talaga to reach out yung mga kilala natin na hindi naniniwala, na unbelievers, pwede natin sila i-reach out na sa atin nila mismo makita kung sino yung nire-represent natin. Sa atin nila mismo makita na yung sinasabi mo pala sa akin, God, is yun yung ngayon nabubuhay sa sarili sa'yo. Na yung pala yung nagbibigay sa'yo ng peace ngayon kung bakit ka na ganyan. Makikita nila yung buhay na nabago. Napaka-powerful po nun. And that is why let us embrace this wonderful identity that we have in Christ. As we come to know this truth, may it shape our thoughts, guide our actions, and inspire us to share the goodness of God to the world. So as we embrace this wonderful privilege na meron tayo as a Christian, nawa po ito yung maging guide natin sa mga decision natin, sa pag-way ng pag-iisip natin, ito po yung maging guide natin na yung pag-ibig ni Lord lagi yung titingnan natin, na yung will niya yung lagi nating i-ask, mag-seek tayo kung ano yung gusto niya para sa atin. Yung our way of speaking sa iba, na meron ng grace dun sa pananalita natin, dahil yun na yung pinamumuhay natin, yung grace ni God na na-experience natin. And of course, let us always remember who Christ is. Let us all walk full of hope and confidence in the Lord, always grateful and thankful for the mercies that we had received. And let us always pray to God that we have this eagerness to extend these mercies to others. Let us all together shine in the light of God into His world that needs it. So yung pong awa ng Diyos, yung habag ng Panginoon na na-experience natin, i-desire din po natin na ma-experience din to ng ibang tao. Na yung kung gano'n naging kabuti ang Panginoon sa atin, na maging desire din natin na gusto ko rin ma-experience niya kung ano yung pina-experience sa akin ng Panginoon. Na as we walk this life, na gusto natin na yung goodness ni God is makita ng tao. Yung faithfulness niya sa atin, yung pag-ibig niya sa atin, and yung truth na ni-reveal niya sa atin. Napakahalaga po na i-share natin yung salita niya. Gawin natin yung part natin as a Christian na i-represent natin siya sa mundong ito na kailangan siya. Amen. A lot of people needs Jesus. Kailangan po natin siya. And yun po kailangan natin gawin. Nagawin natin yung part natin as a Christian na makilala ng mundo sino yung pinaglilingkuran natin. Kung sino yung Panginoon na nagligtas sa atin from darkness na ngayon dinala tayo sa kanyang wonderful light. Amen. And let us all stand po as we are going to pray. I want to thank the Lord for His message, O Lord God. Panginoon, Lord, we want to thank you, O Lord God, Panginoon. Thank you for your love, O Lord God, Panginoon, and for teaching us, O Lord God, of your wonderful ways, O Lord. Lord, help us, O Lord God, Panginoon. Empower us, O Lord God, for us, Lord, na magawa namin yung part namin, Lord, as a Christian, O Lord God, Panginoon, as a holy nation, O Lord God. Help us, O Lord God, empower us, O Lord God, na ma-share namin yung salita mo sa ibang tao, O Lord God. Help us, O Lord, na Lord, sa pamumuhay namin, in our way of life, in our lifestyle, O Lord God, na mai-reflect namin yung character kung sino ka, O Lord God. Help us each day, O Lord God, to seek you more, Lord. Help us each day, O Lord God, na magkaroon pa kami ng desire, Lord God, to know more about you, O Lord God, Panginoon. Help us each day, O Lord God, na magkaroon kami ng eagerness sa puso namin, O Lord God, na gusto namin, Lord, na lagi lang kami nakababad sa presensya mo, O Lord God, Panginoon. Help us, O Lord God, as a church, O Lord God, we have plans, O Lord God, Panginoon. But then, Lord, ang gusto namin yung plan mo yung masunod, O Lord God, Panginoon. Gusto namin, Lord, na yung plan mo yung magtagumpay, O Lord God, Panginoon. Dahil alam namin, Lord, that your plans will always be better, O Lord God. Is always the best for us, O Lord God, Panginoon. And Lord, we pray, O Lord God, Panginoon, na as we read your words, O Lord God, as we receive your message, O Lord God, na hindi lamang namin ito marinig, O Lord God. Lord, help us, Lord, for us na maipamuhay namin yung mga salita mo, O Lord God, Panginoon. Help us, O Lord God, Panginoon, na maipamuhay namin kung sino ka, O Lord God, kung sino yung nire-represent namin na Panginoon, O Lord God. Help us, O Lord God, na yung mga ways namin, O Lord God, is always reflecting you, O Lord God. How good you are, Lord, how
loving you are, O Lord God, how forgiving you are, O Lord God, Panginoon. And also, Lord, help us, O Lord God, Panginoon, na each day, O Lord God, we are being transformed, O Lord God. Yung mind namin, Lord, matransform, O Lord God, Panginoon. Yung puso namin, O Lord God, yung character namin, O Lord God, Panginoon. Help us, Lord, each day, Lord, to be more and more like you, O Lord God, Panginoon. Tulungan mo po kami, O Lord God. Hindi namin po ito kayang gawin sa sarili lang namin, O Lord God. We need you, O Lord God, Panginoon. Ikaw yung kailangan namin, O Lord God, sa araw-araw, O Lord God, Panginoon. We surrender to you, O Lord God. Lord, we surrender our lives to you, O Lord God, Panginoon. That, Lord, inahamin namin, Lord, kung wala ka, O Lord God, wala rin kami dito, O Lord God, Panginoon. Hindi namin kaya itong mga pagsubok na ito, Lord. Hindi namin kaya itong mga pinagdadaanan namin to, Lord, sa sarili lamang namin, Lord. Lord, we need you, O Lord God. And Lord, we ask for your mercy, O Lord God, Panginoon. Patawarin mo kami, O Lord God. At times nagkakasala kami sa iyo, Panginoon. Forgive us, O Lord God. At times na nare-reject ka namin, Lord God. Na neglect ka namin, Lord God. Nakakalimutan ka namin, Lord God. We're asking for your forgiveness, O Lord God. We are not worthy, O Lord God, to stand in front of you, O Lord God. But Lord, we thank you, Lord. We thank you for your mercy and your grace, O Lord God, sa buhay namin, O Lord God, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. And Lord, sa message na ito na pinarating mo sa amin, O Lord God, Panginoon, tulungan mo kami, O Lord God, at maipamuhay namin ito, O Lord God, Panginoon. Na magawa namin yung part namin, O Lord God, representing you into this world, O Lord God, Panginoon. Help us, Lord, to shine brighter, O Lord God, sa darkness, O Lord God, na nagko-cover sa mundong ito, O Lord God, Panginoon. Help us, Lord God, to do our part, Lord, our responsibility as a Christian, O Lord God, Panginoon, na ma-share namin yung salita mo, O Lord God, Panginoon. Na Lord, hindi kami dapat matakot, Lord, sa persecution, O Lord God. Hindi kami dapat matakot, Lord, kung ano man yung mga pagsubok na pwede namin pagdaanan, Lord. But we need to be focused on you alone, O Lord God, Panginoon. We need to focus our eyes, we need to fix our eyes on you, Jesus. Lord, thank you for what you did, O Lord God, for us. Thank you, Lord, for the redemption of our sins, O Lord God, Panginoon. Thank you, Lord, for what you did on that cross, O Lord God, Panginoon. And we will be forever grateful, O Lord God, Panginoon. At until now, O Lord God, hindi ka tumitigil, O Lord God, sa kabutihan mo sa bawat isa, O Lord God, Panginoon. Lord, maraming salamat po, O Lord God. And Lord, all blessing, O Lord God, all praises, O Lord God, all adoration, O Lord God, all glory we give back to your name, O Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Meron po tayo mga application questions. So number 1, what are the steps I can do to have a lifestyle that reflects the character of God? Number 2, how can I do my part and my responsibility as chosen people of God? And number 3, how can I participate more or engage more in the church? So pagdating po natin sa bahay, aralin po ulit natin yung mga napakinggan natin. And ito po yung mga question na tanongin natin sa sarili natin kung paano tayo mag-improve as a Christian pa. Kung paano pa tayo, mga step na pwede natin gawin upang ma-reflect talaga natin kung sino yung pinagsisilbihan natin. Amen? For our benediction po, tasan po natin yung ating kamay. Coming from the book of Ephesians 3:20-21. Now all glory to God who is able through His mighty power at work within us to accomplish infinitely more than we might ask or think. Glory to Him in the church and in Christ Jesus through all generation, forever and ever. Amen. God bless po sa lahat. Sige, pwede muna kayo po. Bago tayo mag-victory song natin. Just want to... Gutom na ba kayo? Or nabusog ba kayong lahat? Ha? Nabusog lahat? Amen. So nakita natin yung talagang signature dish ni Lord dito sa church na to. The household of faith, right? Hallelujah. Na nakita natin sa ating kapatid na si Pastor Jonathan, kung saan dineliver niya yung gospel at the same way, in-encourage niya tayo. Amen. Lagi yung sinasabi na yung mga speaker, mga preacher is mga waiter lang kami. Amen. Ang tunay na chef ay si Lord. Siya nagpe-prepare lagi ng pagkain natin, right? Kami mga waiter lang, nagsisilbi lang kami. Okay? Pero sa Kanya galing niya salita na yan. Kaya uli, tatanungin ko kayo, nabusog ba kayo? Amen. At na-bless kayo?
sa ating mga kinain ngayong spiritual. Sino rito ang naka-attend last week ng birthday party? Walang umattend sa inyo ng birthday party? Naka-attend ng pagdiriwang, kainan? Wala? Wala. Wedding party? Naka-attend kayo ng dinner? In-invite kayo ng inyong kaibigan? Ayun, si sis, no? Okay. Pero I believe na tayo, umattend naman mga ganun, di ba? Right? Pag in-invite tayo. So, naalala ko lagi pagka yung may mga, halimbawa, may in-invite kami and sister mo laging kasama at sabihin lagi niya, ang sarap naman ng pagkain. Ano ba mga nilagay mo rito sa, sa iniluto mo? Right? Ganon din, I think Sister Jackie ganon din. Yung mga mahihilig magluto, ganyan yan eh. Alam nila yung lasang, kakaibang lasa. Di po ba? Sino yung dito yung ganon? Ha? Sister Che, iba, siguro hindi marunong magluto. I mean, mahilig magluto, di ba? Ganon. So, kasi, sabi niya, ba't ang sarap nito? Kasi yung ginagawa kong minuto, hindi ganito kasarap eh. For example, right? Sabi niya, yung apritada, hindi ganito yung way ko eh. Maring iba sa inyo, nagluluto, puro magic sarap, Ajinomoto. Kaya nung malasahan nyo, sabihin niya, tulad ni nanay, ni Sister Amor, sabi, hindi kami naglalagay ng Ajinomoto o magic sarap. Natural lahat. So kapag nalaman mong ganon, o nga, digayahin ko to para hindi ako gumamit ng mga artificial flavor or artificial na pampasarap, di ba? Di po ba? Amen. Okay, isang tanong uli. Sino dito mahilig mag-take away kapag kahanda? Sharon! Hindi mo alam, taas mo mataas si Sir B. Sharon. Lagi sumisikat si Sharon, no? Hallelujah. Pero iba yung habit niya, di ba? Balutin mo ako. Hindi naman pagbalot mo ako, di ba? Bakit si Sharon ang inaano nyo? Amen. I believe today, binalot tayo ni Lord ng kanyang glory, di ba? Ng kanyang pagmamahal. At sa house ni God, nais siya lagi tayong mag-take away. Amen ba? So may mga na-take away ba kayo? Thank God sa buhay ni Brother Otan kasi alam niya yung talagang purpose ng gawain na ito. To encourage people to read the Bible, to pray, to have Bible study, right? Amen ba? So kaya ako nagpunta rito kasi gusto ko rin idagdag ang isa pang bagay para tayo ma-encourage na lagi sa buong linggo ay maalala natin yung message is magdadala kayo ng Bible. Sabihin sa kapatid niyo, magdadala kayo ng Bible. Amen. Magdadala rin kayo ng notes. Pencil or ballpen tsaka notebook. Amen? Amen ba? So, asahan ko yan next week Kasi ganito eh. Praise the Lord. Nabusog kayo ngayon, di ba? Pag punta tayong handaan, nabubusog tayo. Ang susunod natin isipin makapag-take away. Di ba? Kultura natin Pilipino yan, huwag tayong mahiya. Amen. Anong purpose? Ba't kayo mag-take away? Para may pagkain sa susunod na araw. Di ba? Pero talagang essence ng take away, gusto nung naghanda, maalala mo yung kanyang masarap niluluto. Okay? Ibayin na natin yung isipin natin, kaisipan natin, yung kultura natin na, ganito ang kultura ng take away para kinabukasan may hapunan uli ako or dinner. Lunch or dinner. Kaya tayo nagte-take away para maalala natin, ito pala yung niluto niya. At ngayon, dadalhin mo sa office yon, tatanong ng office mo, ba't ang sarap nito? Kasi yan yung tinake away ko dun sa birthday party. Ang sarap, di ba? Okay, tingnan natin sa spiritual aspect. Okay? Actually, ngayon nakakatuwa kasi for longest time, lagi ako nagsisilbi as a waiter. Pero ngayon, nakikain ako talaga. May take away din ako, Kaya ako may notes, nagte-take away ako. Kasi hindi ko yan, yung ating mga inaral, hindi basta kalimutan ko lang, yung nalasahan ko masarap o nabusog ako doon sa pagkain na yun.
Amen ba? Na may meditate natin buong linggo. Wow. Napakasarap talagang balik-balikan ang inihanda ni Lord. Amen ba? Amen. So, sa household ni God, gusto niya lagi tayo mag-take away. Nang sa ganun, maalala natin sa buong linggo, ang sarap ng mensahe ni Lord. At mag-give away din tayo sa mga office natin. Ito yung na-take away ko last Sunday. Sinishare ko sa iyo. Amen ba? Amen. So sabihin sa katabi mo, next week, magdala ka ng Bible. Magdala ka ng notebook. Okay? Okay ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord.